Dito natin makikita mga kasalagma na ang EEP ay naghihintay na lamang ng tamang hudyat, tamang oras, tamang panahon para makilahok sa panawagang Marcos Resign. I-analyze ninyo ng mabuti ang video ito mga kasalagma. Kaya po ako nagtataka kasi bakit po yung ibang mga kababayan natin nananawagan sa Armed Forces of the Philippines na makialam? Eh kung ang Armed Forces po ay makikialam, katulad nung experience natin sa EDSA 1 at EDSA 2, EDSA 1, EDSA 2, tatlong bagay lang po yun eh. Either coup d'etat or withdrawal of support from the president, at pangatlo, yung military junta. Okay. Alam niyo po, pagka nangyari itong mga, any of these three, ay hindi po maganda para sa ating bayan. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit si General Browner ay nagtataka? Hindi ito magiging isang EEP chief or isang 4-star general kung mahina ang kukuti at walang alam sa katotohanan. Ha? Kaya kung titingnan mong mabuti ang kanyang mga sinasabi, para sa akin, ito ay isang reverse psychology. Ha? Okay. Tingnan mo. Itong sunod, sinabi niya, yung pangalawa niya statement. Dahil maapektuhan yung ating ekonomiya at yung ating international standing. Wala na pong magpapa utang sa atin or i-freeze po yung assets. At yung pong Okay. yung pong Nung sinabi niyang una niyang statement na nagtataka siya, masyadong mabilis ang kanyang pananalita. Pero nung sinabi na niya kung ano ang mangyari kung sakaling sila ay sumusuporta sa panawagang Marcos Resign, parang nag-aalanganin siya. Parang medyo mayroong pagka-aalanganin yung mga sinasabi niya. Ha? Ito, sunod. Tingnan niyo mabuti. Pangatlo niya statement. standing natin, katulad sa ASEAN. Okay. Panamdeo, di ba ngayon po, ang hindi na lang natin na uunahan ay ang Cambodia, Laos, Myanmar. Lahat po ng ibang mga ASEAN countries. Vietnam, naunahan na tayo. Oo. Bigla naman siyang bumilis nang sinabi niya na tayo ay nauunahan na ng ibang mga bansa. Dahil talagang totoo talaga na yung sinasabi niya na tayo ay nauunahan na, yun ang katotohanan na hindi natin pwedeng pasinungalingan. At sila mismo alam nila yan, na walang ibang dahilan, kaya tayo namukmuk ngayon at naunahan ng ibang mga bansa dahil sa sarili natin mismong batas. Dahil sa administration mismo ngayon. At walang ibang dahilan, kundi dahil sa sarili natin mismong batas ang siyang nagpalugmok natin sa kakahirapan. Kaya sa ayaw natin at sa gusto, itong mga sinasabi ni General Browner ay nagpapatunay ito na ito ay tinatawag kong reverse psychology. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng reverse psychology, mga kasalakba? Ha? Kung titingnan natin mabuti, ang isang reverse psychology, sa salitang Tagalog, ito ay baliktad na psikolohiya o baliktad na paraan ng panghihikayat. Ha? Imanin niya, ito ay isang baliktad na paraan upang manghihikayat ng isang tao. Isang paraan na pag-iisip o pag-uugali kung saan sinasadya mong sabihin o gawin ang kabaliktaran na gusto mong mangyayari para makuha mo mismo ang gusto mong resulta. Magbigay ko na example para sa mga bata kung paano natin i-reverse psychology ang mga bata. Gusto mong kumain ng bata ng isang gulay. Sabihin mo sa kanya na huwag mong kainin yan, baka hindi mo magustuhan. Kakainin niya yan para papatunayan niya na kaya niya yung kakainin. Kaya mo yan ginawa dahil mo gusto mong kakainin niya. Pero sabihin mo sa kanya na huwag mong kakainin yan dahil hindi mo magustuhan. Di ba? Yun ang tinatawag na reverse psychology para sa mga bata yan. Sa mga matatanda, kapag gusto mo ang isang tao na tumigil sa isang bisyo, sa pag-iinom, paninigarilyo, anumang klaseng bisyo na gusto mong maiwasan niya, sabihin mo sa kanya na mukhang hindi mo naman kaya siguro tumigil ang bisyo na yan. Di ba? So dahil doon, mapukaw ang kanyang pride. At subukan niyang patunayan na kaya niyang gawin ang sinasabi mong hindi niya kaya. Yun ay tinatawag na reverse psychology para sa matanda. So, sa simpleng pagsasabi mga kasalakba, ang reverse psychology ay nagsasabi ng kabaligtaran
ng gusto mong mangyayari. Para ang tao ang kusang gumawa ng tama o gumawa ng hakbang na hindi dahil pinilit mo or ginusto mo, kundi sila mismo ang magpapasya. Ha? Kaya yung sinasabi ni General Brawler na yan, parang reverse psychology yan na ipapakita na ang administrasyong ito ay wala talagang alam sa katotohanan. At ang administrasyong ito, mismo ang kanyang mga opisyal ay walang alam sa totoong nangyari. Di ba? So dahil doon, na reverse psychology na paraan ni General Brawler, magkakaroon ng dagdag na suporta para kumilos sa tunay na pagbabago. At sa oras na yan, ang EEP at ang PNP ay kusang makikisabay at makikiisa sa panawagan. Dahil sila mismo, alam na niya mismo kung ano ang nangyayari ngayon sa Pilipinas na walang ibang paraan kung paano natin ito babaguhin kundi sa pamamagitan lang ng revolusyonaryong kilusan para sa tunay na pagbabago. Diba? Kung may isip kayo at titingnan ninyo ang kanyang buong sinasabi, ang kanyang facial expression o anumang kilos niya nung habang sinasabi niya ngayon, doon mo maintindihan na talagang ang ginagamit niyang panalitan na yan isang reverse psychology para magkakaroon ng hudyat ng dagdag ng lakas ang loob ang taong bayan na manawagan na ang administrasyon ito ay dapat at talagang palitan para sa tunay na pagbabago. Ito yung kasama sa Salagma magsasabi, nothing is more accurate kaysa Salagma. Allow President Estrada, the members of his family to exit with dignity. Let us not be vindictive. Let us not be persecutive in mode. Yan ho lang ang pakiusap natin.